Sa nakaraang 15 araw, sinusubukan ko ang pinakabagong biosensor ng Dexcom, ang Stelo. Kaka-launch lang talaga nito pero nakuha ng team ko sa US ang maagang access. At heto ang nakakagulat. Ang pinakaastig sa Stelo ay ang presyo nito kung isasaalang-alang ang lahat ng iniaalok nito. Nakakagulat na abot kaya talaga. Sa video na ito, ibabahagi ko ang karanasan at resulta ng pagsusuri namin para matulungan kang magdesisyon kung bagay sa iyo ang Dexcom Stelo. Paano gumagana ang Stelo? Sa maraming paraan, kahalintulad dito ng ibang CGMs na nasubukan ko na sa aking channel. Ikakabit ang biosensor na kasinlaki ng 3 bariyang magkapatong sa likod ng itaas na bahagi ng braso. I-connect mo ito sa isang app sa iyong telepono at magbibigay ang app ng real-time na impormasyon tungkol sa iyong blood sugar sa loob ng susunod na 15 araw. Pagkatapos ng 15 araw, tanggalin at itapon ang sensor at kung gusto mo, maglagay ng bago. Para sa kaibigan kong si Jiri sa US, si Stelo ang una niyang CGM experience at nagustuhan niya ito. Ayaw niya magpakita sa camera pero sabi niya malaking ginhawa na hindi na kailangang tusukin ang mga daliri niya. Sinabi niya na ang tuloy-tuloy na pagsubaybay sa glucose at makita ang epekto ng pagkain, ehersisyo at tulog sa antas niya ay malaking pagbabago para sa kanya. Buong pagsisiwalat, libre namin nakuha ni Jerry ang 4 na Stelo biosensor mula sa Dexcom. Hindi kami binayaran o inutusan kung ano ang sasabihin sa video na ito. Bago talakayin ang mga detalye ng Stelo at pagkakaiba nito sa ibang CGM, pag-usapan muna natin kung sino ang target ng Stelo at bakit ito inilalabas ng Dexcom. Hanggang ngayon, iilang porsyento lang ng may diabetes ang gumagamit ng CGM. Bakit? Kadalasan, hindi gaanong nasasaklaw ang mga may pre-diabetes o type 2 diabetes na hindi gumagamit ng insulin. Kung kabilang ka rito at nais mong subukan ang CGM tulad ng kaibigan kong si Jerry, hindi ka lang kailangang magpa-appointment sa iyong doktor at kumuha ng reseta. Kailangan mo ring bayaran lahat mula sa sarili mong bulsa. Hindi covered ng insurance mo ang gastos at walang abot kayang cash option. Ngayon, mabibili na ang Stelo ng walang reseta sa halagang mas mababa sa $70 bawat buwan. Kahit ang Stelo ay para sa adult na may pre-diabetes o type 2 na diabetes na di gumagamit ng insulin, halos kahit sino ay pwedeng bumili nito online. Ngayon, suriin natin ang biosensor at ang kakayahan nito. Sa loob ng pakete, nakita namin ang all-in-one waterproof biosensor. Kasama ang applicator, overpatch ng Dexcom, at quick start guide. Halos kapareho ito ng Dexcom G7 applicator, pero mas madilim lang ang kulay. Ganun din sa Stelo sensor, magkapareho ang itsura, pero mas madilim lang ang abong shade ng sensor na may Stelo logo. I-download muna ang Stelo app sa App Store o Google Play Store bago ikabit ang unang sensor. Ang app ay gagabay sa iyo sa proseso ng setup, hakbang-hakbang, at ituturo sa iyo kung paano ikabit ang Stelo sensor at kung paano ito gumagana. Tulad ng ibang CGM sensor, ang Stelo ay kinakabit sa likod ng itaas na braso. Bago gawin yan, magugas ng kamay at linisin ang bahagi gamit ang alcohol wipe. Alisin ang takip ng applicator at idiin ito sa balat. Pagpindot mo ng puting button sa applicator, papasok ang sensor filament sa ilalim ng balat. Huwag mag-alala, hindi ito masakit at agad lalabas ang karayom. Pagkatapos ilagay ang sensor, haplusin ang paligid ng patch ng 3 beses at dahan-dahang pindutin ang sensor ng 10 segundo para masigurado ito. Katulad ng Dexcom G7, ang Stelo ay may 30 minutong warm-up time at magsisimula ang bilang pagkakapindot mo ng button sa applicator at nailagay ang sensor. Ang gusto ko sa Stelo ay tumatagal ng 15 araw ang biosensor, malaking pag-unlad kumpara sa mga sensor ng Dexcom noon. Dagdag pa, may extra kang 12 oras na grace period kung saan pwede kang lumipat sa susunod mong sensor na technical na nagdadagdag ng kalahating araw pa sa paggamit ng sensor. Kaya kabuuang 15 at kalahating araw na ngayon. Pinakamahaba ang wear time ng sensor ng Stelo sa merkado, pero halos walang pinagbago sa hardware kumpara sa GP2 maliban sa mas madilim nitong kulay. Tulad ng ibang CGMs, kinukuha ng biosensor ang glucose readings mula sa interstitial fluid gamit ang maliit na filament sa ilalim ng balat. Alam kong marami sa inyo ang nahihirapan dahil madaling matanggal ang CGMs ninyo. Pero masaya akong ibalita na matibay ang adhesive ng Stelo. Sa pagsubok namin ni Cherry, napanatili namin nakakabit ang Stelo sa buong 15 araw. Pero di ako sure kung nagawa namin yon nang walang overpatch. Pwede mo gamitin ang overpatch na kasama sa biosensor, pero mas gusto ko yung mga patch ng skin grip. Sumasabay sila sa galaw ng katawan ko, talagang matibay sila, at bukod pa doon, maganda rin ang itsura nila sa akin. Lalo na yung bago nilang Classics Collection na available para sa lahat ng klase ng CGM sensors, kasama na ang Stelo at Dexcom G7.
Kung gusto mong kumuha, bisitahin ang Skin Grip online store at gamitin ang link ko sa ibaba or code na Type1Talks para sa 10% diskwento. Salamat sa Skin Grip sa pag-sponsor at pagtulong sa video na ito. Ngayon, may isa pa kaming kailangan gawin bago namin simulan ang Stelo session namin. At yon ay ang pag-pair ng sensor sa aming telepono. Pwede mong ilagay ang pairing code ng mano-mano o iscan ang QR code mula sa applicator gamit ang telepono. Pagkatapos nito, magpa-pair na agad ang sensor sa device mo. Makikita mo kung ilang minuto na lang ang natitira sa 30 minutong warm-up, sa amin 22 minuto pa at 8 minuto na ang lumipas mula nang ilagay ang biosensor. Pagkatapos noon, nakuha namin ang aming unang reading at pagkatapos ay isa pa at isa pa para sa susunod na 15 araw. Ngayong tapos na ang 15 araw, pag-usapan ko ang mga nagustuhan at di ganong nagustuhan namin sa Stelo. Malinaw na ang pangunahing benepisyo nito kumpara sa pagtusok sa daliri ay nasa Stelo app, tuloy-tuloy 24/7 na monitoring ng blood sugar, hindi lang mga minsanang reading. Pwede mo ring i-track ang pagkain, ehersisyo, pagtusok sa daliri at iba pa sa app. Pero pinaka nakatulong sa amin ang spike detection. Tinutukoy nito ang malalaking pagtaas ng blood sugar at binibigyan ka ng option na subaybayan ang mga nangyari bago ang bawat spike. Gagawin ng app na ipaalala sa'yo na tumataas ang blood sugar kapag kumain ka ng ice cream pero hindi ka nito pipigilan kumain. Sa pagrepaso ng mga sanhi ng pagtaas ng glucose, tulad ng pagkain o stress, malalaman mo kung ano ang bagay o hindi sa'yo. Magkakaroon ka ng impormasyon at ikaw ang pipili kung gusto mo itong gamitin at paano mo ito gagamitin. Sa palagay ko, magiging magandang karagdagan din sa Dexcom G7 app ang tampok na spike detection. Bagaman mas marami at mas advanced ang mga tampok ng GP2 app, wala itong ganitong tampok. Hindi namin nagustuhan na lahat ng trigger ng pagtaas ng blood sugar at iba pang kaganapan na itinala namin ay nawala sa events log matapos ang 2 araw. Hindi ko maintindihan kung bakit. Malaking tulong sana kung pwede balikan at suriin ang mga ito. Kahit 7 o 14 na araw pabalik pero hindi pwede. 2 araw lang meron ka. Isang kapaki-pakinabang na tampok ng Stelo app ay ang pagbibigay ng araw-araw na impormasyon kung ilang oras ka nasa ideal na glucose range sa nakaraang 24 na oras. Sa totoo lang, ang target para sa mga taong may diabetes tulad din na Jiri at ako ay nasa pagitan ng 70 at 100 at 80 mg kada deciliter na may araw-araw na layunin na hindi bababa sa 70% ng oras ay nasa tamang range. Para sa mga walang diabetes o may pre-diabetes, ang target ay nasa pagitan ng 70 at 100 at 40 mg kada deciliter na dapat makamit ng hindi bababa sa 60-6% ng oras araw-araw. Nagustuhan namin na ipinapakita ng glucose summary section kung gaano katagal kang nasa tamang range sa nakaraang 3, 7, 14 at 30 araw. Pero hindi dito natatapos ang magagandang bagay. Mayroon ding kapaki-pakinabang na learn section ng app kung saan makakahanap ka ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano naapektuhan ng nutrisyon, ehersisyo, stress at tulog ang iyong glucose. Sigurado akong ang gusto mong malaman ay kung gaano ka-eksakto ang Stelo readings kumpara sa finger pricks. Pero may magandang balita ako rito. Nag-prick kami at kinumpara ang Stelo reading sa glucometer ko, halos pareho lang, based sa karanasan ko. Masasabi ko na ang Stelo ay kasing eksakto ng Dexcom G7. Ang nakakatuwa sa Stelo, yung glucose reading sa app ay nag-a-update lang kada 15 minuto, hindi kada 5 minuto tulad ng ibang Dexcom sensors, o kada minuto gaya ng sa Freestyle Libre sensors. Kaya kapag mabilis na tumataas o bumababa ang glucose mo, maaring medyo nahuhuli ang sensor readings kumpara sa finger prick readings mo. Huwag kang mag-alala, feature talaga ito at hindi bug. Sa akin, nakakakalma rin makita na ang readings ay nag-a-update bawat 15 minuto. Na-imagine ko yon. Ang mga nakakaramdam ng overwhelm sa dami ng CGM readings at blood sugar info ay pwedeng makinabang sa mas mabaga na approach dahil mas bihira na magbago ang blood sugar ngayon. Sa kabuuan, smooth, intuitive at hindi nakaka-overwhelm ang experience sa app, yun talaga ang goal ng Dexcom. Pero kung ikaw ay sanay at masaya sa karanasan mo sa G7 app, maaring madismaya ka sa karanasan mo sa Stelo app. Halimbawa, ang Stelo ay nagme-measure ng blood sugar mula 70 hanggang 250 mg kada deciliter. Kaya kapag lampas o mas mababa sa saklaw na ito, hindi mo malalaman ang eksaktong glucose mo. Nakakabaliw sa akin ang Stelo dahil palipat-lipat ito sa vertical at horizontal mode, kaya madalas akong nagkakaproblema. Hindi ako sigurado kung dahil sa Samsung phone ni Jerry at hindi sa iPhone ko, pero hindi talaga gumana.
Sobrang liit ng mga event sa ibaba ng screen, kaya hirap akong basahin at halos wala ng silbi. Dapat itong pagbutihin ng Dexcom. Ngayon, klaro rin na kaunti lang ang feature ng Stelo. Na kailangan para sa mga taong may type 1 diabetes, type 2 diabetes gumagamit ng insulin, at mga taong nakakaranas ng seryosong hypoglycemia. Wala itong alerto para sa low o high blood sugar at hindi rin nakakakonekta sa insulin pump kundi sa Apple Health lang. Hindi ito pinapahintulutan kang ibahagi ang iyong glucose data sa isang tagapag-alaga at walang direct-to-watch feature. May punto rin na hindi kumpleto si Stelo ng features ng Dexcom G7 dahil ginawa talaga siya para simple at abot kaya. Malaking tulong ito para sa mga taong tulad ni Jiri dahil di na nila kailangan ng extra features. Iba naman ang Dexcom G7 para ito sa mga gumagamit na kailangan ng mas maraming features tulad ko na may type 1 diabetes. Sinabi ko ng abot kaya ang Stelo pero magkano nga ba? Kung bibili ka minsan lang, $79 ang 30 araw na supply ng 2 Stelo biosensors. Kung papayag ka sa subscription, makakakuha ka ng dagdag na $10 na diskwento sa sensors kaya magiging $80 na lang. At may opsyon kang ipagpaliban o kanselahin ang subscription kahit kailan, kahit anong oras. Dapat mo magamit ang iyong FSA o HSA at mabibili na ang mga sensors sa website ng Stelo ngayon kung hindi ka na sa US at gusto mong makuha ang Stelo. Kung may iba ka pang tanong, iniimbitahan kitang sumali sa aking Patreon. Ito ay isang lugar kung saan maaari mo akong i-message ng direkta, makipag-ugnayan sa aking komunidad at gagawin ko ang aking makakaya para tulungan ka sa kahit ano o sa lahat ng bagay. Ngayon, hindi lang Dexcom Stelo ang bagong continuous glucose monitor ngayong taon. Kamakailan nasubukan ko rin ng isa pang CGM na baka hindi mo pa alam. I-click ang video na ito at panoorin para malaman mo kung ano yon. Kita tayo doon. Paalam.